Dearborn ba? Ha. Dearborn. Dito kami galing sa Ryan. Ano siyang Fushi? Ay, ano din? Ryan Street. Ano yung bulaklak na yun? Hindi ko nakita. Meron tayo nun. Ryan Street. Ito na, Waters. Water. Waters. May S yan. Wala. See, may S. Waters. Waters. Hindi, waters. Water. 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 Waters. Here is some water. You know, waters. May S. Waters. Kayo mo, mahilig kayo mag-correct ng English. Nagkita 1 million yung bahay ni Sari na yun. Swerte yung pamangkin sa Kalera, Pilipinas. Brand new Fortuner. Yan pa rin. Lalang bago. Doing this. So, bawal bibito ka. Yes. Yeah. Yes, yes. Yeah. Tesla. What does an oil change cost? It depends on the type of build your vehicle needs. We'll explain your options. Nangyayari as soon as, for example, napakalaking sunog dito sa Manila. At nangyari sa Mindanao, so attention natin ay nasa Mindanao, which is right and good. At dapat may mag-take over ng grupo para yung rehabilitation dun sa mga nasunugan. So let's admit to ourselves that we will have, what's the right number? 12 to 15 storms a year. We have volcanoes that are active. Then earthquakes or links are organic, if I can use that word, to our area in the May world. minivan dyan, oh. So we Ayan, oh. really have to do better in Ano yan? Ano yan? not only Paila, ano the tawag yan? response and relief. Kaya but niya, in the yung rehabilitation. toaster. Toaster. I'd like to let you know where we are today. So, all sides were saying na sana hindi maipit yung Senado. So, early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So, I'll make that clear, ha? Senate President Pro Tem, Senate President, Secretary of the Senate, Osaka, kailangan niyang 13 ang botong inagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So, meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So, having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So, I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So, I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila nung 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees. Pinasaringan niya si ano. Sino bend the law? For as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent
yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Will because he's not really the acting president, papabat na. Pero marami ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw na pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina, and you have two Blue Ribbon Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas na. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever Balik muna kaya tayo, may ilabansyan ko. is the Sige. flood control scandal. Kaysa sa If it's acceptable doon ako to us maghanap that yung we mga witnessed mga this walang mga morning, pagsisiaran the biggest doon. cover Wala. up Minsan yung committee goodwill hearing sarado eh. of Ayaw Wala pang nga. buksan eh. Pinamimigay yata yung pasuna yun. Kalalaki. Pero walang kuwan eh, Wala sign. walang sign. Baka nilalagay sa ganyan. Hindi, nasa sidewalk eh. Ganyan ba yung atin noon? Caravan. Ngayon, kaya lang yung mababa. Binabaan. Dito. Oo. O marami sakay. Baka nga marami sakay. Ground caravan din yan eh.
Kung Fu, Tai Chi, Yoga. O konti na nagbibisikleta na ngayon na hindi electric. 50% siguro naka-electric. Wala na exercise kasi. Ah, Hindi na sila makapag-exercise. hindi, yung kundi na para ka rin nag-exercise no, kaya lang hindi yung Pero, extreme, yung kwan lang. Kwan lang. Kumbaga sa kwan hinay-hinay lang. Gumagalaw kasi pa mo. siguro patay na ito mayari nito. Bakit? Diabetic siya. Ay, Pilipino ba yan? Oo. Matagal na hindi pumapasok sa post office dahil may sakit. May mga kasi ito, pati sa harap. Filipino, Asian siguro. Pagka mahilig mag-alaman talaga kahit saan. Mga Vietnamese mahilig mag-alaman. Si Moe, hindi naman naglagay sa bukod si Moe. Mekaniko tatay niya eh. Alang gasolina, 6.49. Dito, isa ko 549 lang. 518, ay 579 sa Costco. The camp of Alexander Quintano won dahil napakinggan ko ang 18 ex-soldiers. Kasi ayaw nila ng Marines, ex-soldiers, ayaw rin ng ex-soldiers. Gusto naman nila ngayon, Cargador for Basurero. But nevertheless, they have testified. They should have tried their best to cross-examine and talk to them sana nakialam. See, without these testimonies or yung nailahad, yung statement ng mga 18 Marines, hindi natin alam eh, we are all in limbo. Eh, gusto po na talaga sa atin makinig. Yan lang naman talaga ang pinagalaban. In this particular situation, we already won. Now, as to the issue of the statement of the IDP, meron daw, allegedly, meron conflict of interest yung isa doon sa IDP head. No? And at the same time, automatic agad ang President recognizing the new, allegedly, the new Senate majority. And these are all parang this is what it conspiracy eh. It is an action by parang talagang may hawak dito is ang Malacanang. In fact, I agree with the statement of Senator Peter Alan Quintano. It is the Senate of the Malacanang. Ito sila Quetzalcoatl. Kung pasa po dito sa ginawa po na dyan po sa Senado ngayon. Yes, Admar. Kasi ano eh, ang
po mga about 78,000 lawyers plus. Attend kami sa IBP. And ang IBP kasi, it's non-partisan yan siya. Hindi talaga yan siya dapat nakialam sa maliitong bagay. No? Now, although, pwede po ito magsalita ng mga constitution issues, legal issues, but dapat sana, sa situation na ito, medyo dapat ano sila na konting nag-atras muna sila because it created more public confusion. Kasi nga, both camps are saying na hindi nga pwede, yung isa hindi pwede ang 22 na ibaba sa 22, ang camp naman ni Alan Peter Cayetano is that it's 24 pa rin, okay, gano'n, no? Nangyari ngayon is that it appears, although yun ang statement ng ilan governors, ginamit kasi as ang logo ng IBP as an official statement. Hindi po dapat yun sa Pilipinas. Opo, nabanggit mo na ginamit na nagsalita ng IBP, pero una patunay na tama yung ginawa nila is ito nga pong Malacanang. Ganun din po yung House of Representatives. Pero sa para po sa kaalaman ng lahat po, no, ano ba ang sinasabi lalo na dun sa naging sa Pilino versus type of tama? Yes, the University versus Kuwait. At ano ba ang tamang interpretasyon dito sa pag-aaral? Considering ito yung naganap 1949 nata based sa 1935 Constitution. Opo, yung kasi pangyayari na yan, I tried to analyze it and I found the difference between 1935, 1973 and 1987 Constitution. So I will just place it between 1935 and 1987 Constitution. Kasi sa 1935 Constitution, nakalagay doon that they shall elect the Senate President. Period. Yun ang po sabi ng 1935 Constitution. Pagdating po sa 1987 Constitution, ang nakalagay po doon, they shall elect the Senate President, the majority of all of the members of the Senate. So, ibig sabihin po, 13 talaga. So, in that sense, yung Aquino versus Cuenco kasi, hindi pa talaga yun sa unanimous decision. Usually, meron na po nakalagay dyan na all members of the Senate. No? And besides, at the same time, yun po ating Supreme Court, so yung issue naman na ng political question doctrine na dapat hindi daw mag-interfere, there is one dean who said na hindi daw dapat mag-interfere ang Supreme Court, hindi pwede kasi further na po yung powers ng Supreme Court na yun to entertain and decide on this very constitutionalist issue na very, very sensitive for which dapat po talaga tinanong what's happening in the embassy in the sense that wala pa mong lumipat na isa, legit na isa daw. But what I'm trying to say is nagkakaroon tuloy ng gulo. Ang content kasi is that ang lowering lang naman ng lowering lang po ng 34-22 pero mahating naman you look at the bigger house is under the sabi nga ni Alan Cayetano is Nanto ka na naman. Late ka ba natulog? Malacanang, they are all in this particular situation in preventing the testimony of the agent marriage. Yun lang naman talaga. Dami pa pala doon. Kasi hindi nga pinapatawag. Kaya Kanyaman bumili nito. si Senator Bato de Rosa, he made this, ayaw nila ng Walang monthly siguro dyan. Kasi dadaan dyan ng tren ayun, lalakad ka lang. Nevertheless, they have justified. Ito, wala na ka. Pang-business yung iba ba? Talk to them sana nakialam. See, without this Yung lalagay ng business dyan. yung nailahat Yung opisina. ng mga 18 maris, hindi natin alam we are all in limbo. Gusto po na talaga sa atin allegedly the new Senate majority, and these are all parang nakikita ko parang it's a sort of conspiracy it is an action by parang talaga ang may hawak nito is ang Malacanang. In fact, Dati si Roland Lasso, yung lalaki sa South Center na lakad ng lakad matangkad. the Senate of the Malacanang. Dati at nanay nun eh. Gatsalya ng camp. Maganda trabaho dati. Isa rin sa kanilang, Siguro namatay na yung mga magulang niya. Ay ito daw pong coercive power, jurisdiction, na beyond na raw. Kapag Kagaya sa ikaw atin. ba'y nakakulong, Mas maganda yun, nagtatago, beyond na ba yan? Ay
Kaya Escape yun. isasabrak na lang, aalisin Fourth na lang yun ito sa equation. Kasi ito lang yung Escape pwede. yun. Escape. Ano ba ang patakaran po dyan naman? Mga modelo na yan. Tanong po rin yan, sir, at part. Kasi meron isang former justice who said that since yung mga nakakulong, that started at nakulong, nakadetain, that they cannot practice their profession, they cannot do their job, therefore, because yung liberty nila curtailed, and citing a case. However, in that particular case, hindi naman sinasabi ng Supreme Court na hindi ka na member ng Congress. Yun lang ang point eh. You're still a member of the Congress and the Constitution is still clear that members of the Congress po, ang basihan po para magkaroon ng quorum. So, ibig sabihin, you have to follow. Makapaggalaw, restricted na ang movement mo, Pero hindi ka maswerte na pa rin member kami. ng Congress. Totoo. hindi Nadala siya kami ni makapag-vote. Papa rito. Okay, assuming hindi siya payagan ng Sandigan Bayan si Vico Estrada, but he would try to Hindi naman file kami a motion naghirap. to allow him to attend, but of course he will not be allowed. Siguro yung voting, siguro yung pag-participate sa proceedings, maybe hindi siya pwede. However, he's still a member of the Congress, so ang quorum pa rin pag-uusapan natin, present pa rin. Now, with respect po kay Senator Bato de la Rosa, he is still here in the Philippines. Dapat sana, yung airport naman sana, pinadalhan po ng siya ng subpoena or subpoena notice na meron po proceedings. Now, kung hindi po siya mag-voto, he can retake yung pag-voto niya. But he still remains as a member of Congress, Senate, and therefore, counted pa rin siya. So, basically po, 34 pa rin ang basis, which is ang majority or ang quorum niya is present. Pero lang po mabasic po, Sir Alvar, ng Kasi kinukuha nila si Bato. ng solution on this. Nagtayo na ng tent. Kanina ka pa nag-aantay? Hindi, pumasok ako eh. Oo. Pumasok ako eh. Naghahanap ako ng Tapos? speaker eh. Oo. Bumili na lang ako ng bago. Baka $8 lang eh. Sigurado pang Sa binibilhan mo. We are farmers. Bum, bum, bum. Sino may problema sa atin? Wag. Ang sabi ko, bumili. Tapos nung nagka-problema, ako may kasalanan. Habang papunta doon talagang yung dibdib ko, kakayanin niya ba? Parang gano'n. So, cut long story short, hindi niya kinaya. Talaga.
pwede? So, Pasko? Eh kasi doon, sarado eh. wala na. Wala na restroom doon. Wala nang markang restroom. Pagpa-employee na lang siguro yun. Kasi meron pang keypad eh. Pumasok lang din ako. Sa trabaho, sa gig. Nilalagay namin dito yung mga gamit namin. Symbols, gitara. Para makabili na rin ang sabon. Yung, Sabon. Hindi ako naniniwala ko. Pwede nga rin, sasabihin mo lang. Tapos ka lang lang. Hindi pwede lang. Marinig, paano kumanta si Dupok? Marinig ako ng isang, kahit isang chorus ng original mo. Baka i-copyright na pa ako. Hindi naman. Sige, parinig ako, parinig. Kung mababalik ko lang ang oras, pipiliin ko ang bukas. Diyan sa piling mo, sana sinulit ko. Okay, ang ganda nun. May asawa yun, di ba? ha? Wala? Sino? Si... Yan? May asawa eh. Si Mayor ang asawa niya. Sana sinulit ko. Pero hindi pinapakita. Pinapakita. Sana marayo. Sinulit yun. Kaya dalawa, tingnan na natin ito sa X-Magda kasi kayo na natin pinag-uusapan. Pero bago natin ikutan, ang biyahe na gagawin mo. Pagkatapos nung may bumiyahe na kami, dumaan kami rito sa NLEX, dire-diretso lang. Pagdating namin dito sa may Pulilan ay umexit kami at umikot kami pabalik ulit ng NLEX. Huminto kami saglit dito sa may Shell of Asia para makapagkape naman saglit. Pagkatapos ay umexit kami dito naman sa Bukawi para naman dumaan kami sa mga national road. Kasi test drive nga, tapos aalamin pa natin yung fuel consumption. So parang hindi naman tama kung puro highway, expressway ang dadaanan. Kailangan mag-national road din tayo. Mga testing sa mga lupat, sa traffic.